Once again, brethren, magandang araw. Magandang hapon. Magandang hapon. Ang tatalakayin natin ngayon is about prayer. 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 Ano bang pangalan? What is prayer, mga kapatid? Prayer. Prayer is giving our attention to God in two ways. Spiritual relationship where we talk to God and also listen to Him. Prayer is like a child, para tayong bata na sa ating mga father, mga tatay, humihingi ng prayer is like a child's conversation with their fathers. It is natural for us to ask them, for the father, the thing that to us advice and guidance. Ito parang kung pray tayo, tayo mga bata na humihingi sa ating mga tatay ng guidance, ng kung anong kailangan natin, ito lang ang tanging paraan para makausap natin ang Panginoon. Amen. We don't pray for our own only, hindi lang sa pangsarili natin, mga kapatid, but also alongside Christians throughout the ages and around the world. Prayer brings us in touch with God and others, and Christians may in the name of Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit. As we pray, we offer everything situations to God. Ayun, kapag nagpe-pray tayo, lahat ng kailangan hindi lang natin sa sarili natin, mga kapatid, lahat ng throughout the world. Halimbawa, may nagpapaprayer ayun, asking of prayer, i-prayer natin ngayon. And God uses our prayers to bring over justice into the world. Ayun po, tapos na. Next page pala. Tapos na next page. Why prayer is important to us? Yes. Prayer is important to us because this is the way for us to spend time with God. It is the way to connect with Him and align our heart with His. When we pray, we are inviting God into our lives and asking for our guidance. Hindi ko naman paliwanag ko pa. Paliwanag na yun. Well, saan nakabita, binabasa pa lang. Pero yun naman, naiintindihan naman. Basta ako na lang natin. Why prayer is important in our life? God, our loving Heavenly Father, wants us to communicate with through. He always listen to us. Kaya palaging nakikinig ang Panginoon tayo sa atin kapag nagpe-pray tayo kung ano man ang hilingin natin, kung anong gusto natin. Nakikinig siya. He always listen to us when we pray. Daily prayer can bless us, our family, and those we pray for, kung sino yung ipapanalangin natin. It can also invite more peace into our life, help us to learn more about God's plan for us, and more. Nalalaman natin kung ano yung plano ng Panginoon sa atin. Kaya tinatanong natin, God, kung ano yung plano mo sa akin, yan, panalangin mo kung ano yung gusto mong hilingin sa Kanya, ibibigay niya. Mga kapatid, there are also 5 reasons for prayer. Number 1, reduce stress. Na-reduce yung stress natin. Doctors who have studied the physiological effect of prayer have reported that when we pray, heart and blood pressure decrease and regulate breathing regulation. Ayan, nakakagamot pala. Nakakagamot. Hindi nakakagamot, pero yung blood pressure natin, instead na galit ka na pala, mag-pray ka, Panginoon, tulungan mo para yun, magka-calm down ka. Increase empathy means recognizing and appropriately
to others emotion. Yun, meaning, kung yung mga kaibigan mo parang nalulungkot o kaya nakuha siya, pwede mong sabihin sa kanya, magdasal tayo para yung emotion niya mababawasan. Build relationship. Number 3, build relationship. Prayer is a major tool provides us to develop our relationship with God. Ito yung isang kantin ng prayer isang tools. Gamit. So, tools to develop relationship with God. Kasi kung palagi tayong nagpe-pray, lumalapit tayo sa God, hindi tayo mapalayo sa Kanya, palagi tayong pinapakinggan. Yun. Tapos number 4, Spirit. Bilis lang po. Sandali lang po. Hindi, pinabasa ko. Tsaka okay lang naman. Number 4, spiritual exercises. Spiritual exercises are set of Christians, meditation, contemplation, and prayers. Yun ang... tapos na naman. Mabilis lang to mga... Nakailang minuto na ba? Hindi kami nagmamadali. 8 minutes pa lang ah. Hindi kami nagmamadali. Kasi sabi ko masaya. Kasi medyo panpang. Tama. Number 5 pa pala, emotional health. Hindi. Sabi sa Philippians. Chapter 4, 6 to 7. Philippians 4, 6 to 7. Sabi dito, be careful for nothing, in everything by prayer and supplication, with thanksgiving let your requests be made unto God. O, ayan sinabi ko kanina, ang request natin, mag-grant niya kung magpe-pray tayo sa Kanya. Although alam na niya, bago pa natin sasabihin yun, alam na ng Panginoon na yung kailangan natin, alam niya kasi ang Panginoon, omniscient siya, omniscient. Alam na. Ito sabi sa Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat ay papakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at inyong mga pag-iisip kay Kristo, kapamagitan kay Kristo Jesus. Number 5. Ayun na. There are also some benefits of prayer, mga kapatid. Number 1, yun nga, sinabi ko kanina, get closer to God. Ayun, kapag mananalangin tayo, sa araw-araw, kahit saan man tayo, mapapalapit tayo sa Diyos. At kapag nagdasal tayo sa Kanya, ibibigay natin, ilalayo tayo sa anumang kapahamakan. Reduce anxiety, ganoon din ang dun sa Philippians 4:6, reduce anxiety and experience calm. Yung sinabi ko kanina, kapag magdasal tayo, nababa yung high blood pressure, o kaya yun, increase gratitude and thankfulness. Tapos, shift our focus to others. Yun, instead na gagawa tayo naman, mag-pray na lang tayo, imbes na maglalaro ng ML, maglaro, mag-pray ka na lang, o kaya magbasa ng Biblia ka rin. Tapos, ito pa, bring about the put of temptation. Yun. Ibig sabihin nito, mapapalayo tayo sa tukso. Halimbawa, nanonood ka ng
Facebook, may mga kwento picture, hindi naman pare-pare sa mga tao, yung mga nagpo-post ng mga ano. Hindi ka Instead na na-spice. magbabasa na lang, magpe-pray na lang. Yun. Bring about miracles. Ang prayer, ang powerful of prayer sa Biblia, yung sino yun po yung hindi nagkakaratapos mag-pray ng mag-pray? Si Hana. Hana, hindi tapos Yung hindi siya nag-pray. magkaanak. Hindi na tapos binigyan siya ng anak. Amen. Ito, ganyang kalakas ang panalangin mga kapatid, kaya mga kapatid, palagi tayong manalangin lahat ng oras, kahit anumang bagay, i-commit natin sa Kanya para i-grant na yung gusto natin hilingin sa Kanya. Importance of prayer. Prayer is our communication with God. We can have assurance that He hears our prayers and know our hearts. According to 1 John 5:15, okay, tingnan ko natin mga kapatid. First John. 1 John. First John. Yeah, verse 15. Verse 15. 5:15. 5:15. And if we know that, Hear us whatsoever you And if you know that He hears us whatsoever we ask, we know that we have petitions that we desire for Him. At kung nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang kahilingan kaniyang ating hinihingi. Tapos, this is the confidence we have in approaching God. That if we ask anything, yun nga, He hears us. God also wants to us to be in communion with continually, meaning sharing or exchanging intimate thoughts and feeling, especially a mental and or spiritual level. Throughout our day, find time to talk Jesus. Find time to talk Jesus with Him, to talk with Him, and include Him in all that we do. Kaya bago tayo mag-isa, lahat ng ating gagawin, ipapaalam natin sa Kanya. Kaya sa Proverbs 3:6 ba yun? Yung in everything you do, put God first and He will direct your efforts with success. Amen. Kaya nung nakaraan na pag-aralan namin yung The Parable of the Richest Man, yung hindi niya iniisip ay hindi niya so para sa kanya lang yung gumawa siya ng barn, gumawa siya ng kasi hindi niya iniisip yung Panginoon ang nagbibigay sa kanya yung kaya nung hindi naman nagharita na nagselos yung Diyos kasi hindi niya na naalala kung saan galing yung mga kayamanan niya, kung ano yung mga na-harvest niya na napakarami. Kaya yun, kinuha rin yung buhay niya. Ayun, walang nakinabang, kundi ewan ko kaaway ato, nakinabang sa kanya. Find time to talk with Him and thank Him for what provided us in our life. Pasalamat tayo kung anumang bagay na binigay na sa atin kasi kung hindi sa Kanya, hindi lahat ng nakukuha natin sa katawan, sa ating buhay, mga success natin, hindi magpo-prosper. Kaya magpasalamat tayo sa Kanya kung ano man ibinigay natin, ibinigay niya sa atin, palaging pasalamat para masiyahan naman siya na nagbigay. Kasi, halimbawa, ako nagbigay ko, hindi ka nagpapasalamat, ano ka naman pero kapag nagbigay ka ng kahit konting ko na nagpasalamat, tuwang-tuwa ka naman, appreciate. In Colossians 4:2 states that Colossians
Colossians 4:2. Continue. Colossians 4:2. 4:2. Ako mismo din. Alam mo siya. Continue in Continue in prayer. Yeah. Continue in prayer, what's This is the same, and with thanksgiving. Manatili kayong palagi na sa panalangin at kayo'y mga puyat na may pasasalamat. Devote yourself in prayer, being watchful and thankful. We are also praying for one another. Kaya pray for one another, ipapanalangin natin ng mga ibang tao, hindi lang, yung nga sinabi ko kanina, hindi lang sa sarili natin. In James 5:16 says, therefore confess your sins to another that you may be healed. Yun. Kaya kung mayroon ko yung halimbawa, away, gano'n sa mga kaibigan o mga pagpatawaran na mga kapatid para maganda ang maibalik ang mga sama siyempre sa medyo katagalan ng panahon na pagsasama may maraming mga good. Huwag na natin isipin yung mga bad na mga isipin natin yung mga nakaraan ng magandang good times, hindi yung mga bad times na In bad times, in good times. mga good times na wala nang bad times. That's what we're Isipin. Pigulit mo yun Bad times and good times still Oh, times that you may be healed. Prayer of righteous person has a great power as it is working. Our prayer for us is that draw closer to God and our communion with Him. He loves us and He is faithful His word. No. Meron pa kunti. There are some specific prayer to us mga kapatid. One, prayer is specific purposes. Prayer gives us ability to communicate with God. Hebrews 4:16. Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Kaya magsilapit na tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga sumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Amen, mga kapatid. Ito pa ng pangalawa, prayer gives peace of heart and mind. Sa sundin sa parang sa nabasa natin kanina sa Philippians 4. Ito pangatlo, prayers draws us close to God. Yun at natalakay na banggit ko rin kanina na kapag nagpe-pray tayo talagang mapapalapit ang Panginoon sa atin. Nakikilala mo siya. Lalo nating nakikilala siya. Yun nga tapos yung draws to God, God exactly what we need before you ask. Ayan, sinabi ko kanina, bago pa naman nating mag-ask sa Kanya ng anong kailangan natin, alam na niya kasi yun nga, omniscient siya. At ito pa, God allows need come into our life, can draw to Him. Psalms 50:15. So, tignan natin mga kapatid, Psalms 50:15. 15. And call upon me in the day of trouble, and I will deliver thee, and you shall glorify me. At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagbagan, iligtas kita sa iyong kalaltian, luluwalhatiin ako. Ayun.
Kaya kahit ayan na. Tapos, ito pa yung pangalawa, prayer must have a specific place in our life. It's absolutely essential to recognize the needs. Recognize with needs in our life that only God can meet. Therefore, we must make prayer a part of our life. Revelation 3:16. Sa last book niya. Last book o Revelation 3. 3:16, 17. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Sapagkat ikaw ay malahinga at hindi mainit o malamig man, ay isuka kita sa aking bibig. Verse 17, because thou sayest, I am rich and increase with goods, and I have need of nothing, and knowest that thou art what? Wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Sapagkat sinabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako na kailangan ng anuman, at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at duka at bulag at hubad. More. Ito ay number 3, prayer follows specific principles. Number 1, by pray always. Develop a lifestyle communicating with God. Thessalonians 5:7. First Thessalonians. Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Magpasinalangin na walang patig. Tapos sa Luke 18:1. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. At sinasalita niya sa kanila isang talinghaga na sila ay dapat magsipanalangin lagi at huwag mga lumaybay. Prayer should specific practices in our life. Practice. Make list. Gumawa parang listahan. Halimbawa, kung bibili tayo ng sa market, kung listahan tayo kung ano yung bibili natin, tapos kung nabili na, check na natin. Ganon. Ang pagdarasal mga kapatid, kung ano yung kahilingan natin sa Lord, kay God, ilista natin kung ano yung answered prayer niya, ilista natin. Tapos yung mga hindi pa, parang ipipray pa, kung hindi pa nasunod, siyempre baka may mas magandang ibibigay o kaya topalos, parang gano'n. Basta susunod. Kasi hindi naman lahat ng hihilingin mo sa kanya, ibigay niya kaagad ngayon o kaya sabay-sabay na ibigay niya. Kasi kapag ibinigay na yung mga prayer, baka sa sunod hindi ka na mag-pray o kaya ano. Saka kung mga kapatid, ang prayer natin ay hindi mo dapat sabi sa kanya, Lord, bigyan mo na ako ng milyon o kaya ganito o para hindi. Mag-pray tayo ng nararapat. Okay, para siyempre mas lalong kaya halimbawa kung mag-pray ka lang ng parang wala lang, hindi rin niya naririnig niya pero hindi sasagutin ang ating panalangin.
Pray sincere in your heart. Sincere in your hearts. Sincere. Tapos na po. Okay. Okay. Oh, Break mo yung mga so yun ang record ha. May tanong. Pero tulungan mo si Pastor kung di niya. Sige. Di ba sinabi niya na hindi lahat yun Sinasagot. dinidinig? Kailan hindi dinidinig ang panalangin? Sagutin mo muna, Brad. hindi, kung halimbawa, mayroon kang pinag-pray na parang gusto mo na, parang ma-answer niya agad, pero hindi man ngayon, o kaya hindi naman niya masasagot. Masasagot yun, kapatid, pero hindi man ngayon, pero sa balang araw masasagot yun. Yung practice. Hindi instant. Hindi instant. Sasagutin mo yung Reverse. Sa ngayon, kung nananalangin ka at hindi pa napapakinggan ng Panginoon at hindi pa niya sinasagot, matutong maghintay, ang lahat ng bagay ay dumarating sa tamang panahon. Salamat kapatid, salamat. Parang yung Ano, Sis Jane? Ano yung kayo ni Aisa Sigera, di ba? Sige, pati ba? Pero sa publicities, Okay. See, God kasi is all-knowing, siya almighty, omniscient, omnipresent. So, He knows what is best for us and the perfect timing for us. Perfect. Yeah, perfect will ba yun po? Perfect will? In His will. kung nakaalign ka sa will ni God. So, be patient. Ako po, depende po sa prayer mo, baka humingi ka ng milyon, tapos hindi ka nakakalayan sa inyo kasi baka kung ibibigay ang mapahamak ka. O, tsaka makakalimutan Hindi mo po na siya. lahat ng prayer na ibibigay kasi yun po minsan ikapapamak, humingi ka ng kotse, yung pa nabangga kayo ng kamatayan. So hindi po lahat ibibigay niya, alam niya po kung ano Saka yung- ang dapat na ibigay sa atin. Saka yung sinabi ni Pastor kanina sa kwan natin na hindi nga muna ibigay kung hindi pa ko. Hindi pa. Hindi pa So, hindi. hindi pa nakalulubos po parang. Tsaka siguro, dapat ang prayer natin yung needs, hindi yung wants lang. Kaya ang kailangan mo talaga, yung capriccio lang. Yung words kasi parang capriccio lang. Nasagutin ko yan sa verse. Okay. Meron akong verse na Salamat mga kapatid. Ang breaking record niya, no? Nung una siya nag-preach 15 minutes. Ngayon, naka 20 minutes siya. 20 minutes plus yun. Okay, ang sagot dun sa tanong nyo, kailan hindi sasagutin ng Diyos ang prayer, buksan nyo sa James chapter 4. Bakit hindi sinasagot yung iba nating panalangin, no? James chapter 4 ang sagot doon. Talaga, pagka nag-pray ka, yung iba sabi nila tatlo daw ang sagot ng Diyos. Yes, no, at saka wait. Ako dalawa lang lagi. Ang sagot, either yes, pagka kalooban na ng Panginoon, something better. Pagka no, ibig sabihin makakasama sa iyon. Pagka wait, ibig sabihin ibibigay niya pero maghintay ka. So something better pa rin. No? Tingnan natin, James 4:1. Ang sabi rito, from whence come wars and fightings among you? Come they not hence even of your lust that war in your members? Ibig sabihin, kaya nagkakaroon ng away, giyera, dahil yung mga sarili nating layaw lang. Yun yung sinasabi ni Sister Amor na once lang, your lust. Gagamitin mo lang sa sarili mong kalayawan. That war in your members. Ito na ngayon, ba't hindi ka sasagutin? Ye lust and have not. Ye kill and desire to have and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not because ye ask not. Una-una, kaya hindi ka nakakatanggap kasi hindi ka humingi. Ang tanong niya kanina, humingi ako, hindi ako binigyan. Verse 3 pa rin. Ye ask and receive not because ye ask amiss. Alam mo yung salitang amiss? Hindi tama yung prayer mo. Kunwari, nabanggit niyo na yung iba. Kunwari, bigyan mo naman ako ng pera. Alam niyo, ang Diyos hindi siya tao eh. Yes. Pag ang tao, magulang mo, nagingin ng pera, may pera siya, bibigyan ka eh. Hindi niya lang, mapapahama ka. Ang Diyos, omniscient siya. So alam niya kagad, pag binigay ko to, kaya niya tignan in advance eh. Mapapahamak siya, hindi niya bibigay. Yun yung amis. And then may sinabi siya, pray with one another, nakalagay sa version. Pray for one another, tama yun. Pero pag ang prayer mo, Lord, I'm praying for another one. Yari ka dyan. May asawa ka tapos, Lord, I'm praying for another one. Mali yun. Yan ang prayer amiss. Ano sabi niya? Ulitin natin yung verse 3. Ye ask
And ye receive not because ye ask amiss. Ano yun? That ye may consume it upon your lust. So, alam niya, minsan sa tao pwede ka magtago eh. Alam mo, pagka kunwari, Brad, pautangin mo naman ako eh kasi may sakit yung anak ko. Hindi sa Diyos eh. Hindi niya alam na wala talaga sakit yung anak ko eh. Gagamitin ko lang sa bisyo. Bibigyan niya ako. Siya, gusto niya ako matulungan pero hindi niya alam, natulungan niya ako sa paggawa ng bisyo. Ang Diyos hindi mo siya kayang lukuhin. Kahit naibitin mo yung prayer mo, Lord, i-promote mo naman ako sa trabaho. Pero yun pala, kasi nakikipagkompetensya ka lang sa ibang kaibigan mo na mataas ang pwesto, ikaw mababa pa. Hindi niya ibigay yun. So, maraming salamat mga kapatid. By the way, ewan ko napansin nyo to, may nilagay na kaming, sinubukan namin iniwanan last week kung tatanggalin, Hindi naman tinanggal. So, ibig sabihin, hindi ko kasi alam kung ano yung kultura nila eh. Pero tayo, tawag natin dito, logo. May meaning yan. Ito yung logo talaga natin sa Bethany, Lahat ng Bethany churches. Bible yan. Bible. Tapos ito mundo to, parang yung globe. Kasi yan ang reach out natin, buong mundo. Tapos cross, dahil ang Panginoong Kristo. Siya yung napako sa cross. Kaya lang, kita niyo yung cross, magkakatabi. Parang pagka tayo ay magkakaiba ng ugali, magkakaiba ng pinanggalingan, pag niligtas na tayo ng cross ng Panginoon, fellowship ng tawag yan. Para sila naghahawak kamay, diba? So yan ang power ng art, ang tawag yan art, Walang nagsasalita, wala siyang paliwanag sa sulat. Pag nakuha mo yung kahulugan niya, tapos tao siya na nakangiti. Nakita niyo? Para siyang mukha na nakangiti. Meron siyang parang mata, tapos nakangiti. Lahat nakasentro kay Kristo. So ang message pa rin, Christ-centered. Si Kristo. So, kaya maganda yan. Sana pagka video sa kapatid, nakukuha yan. Nakukuha mo siya. Kahit nakukuha yung hindi naman buo, basta magandang message yan. Okay? So tayo po kayo mga kapatid, salamat sa inyong oras. Nating masaya tayo. Parang, iba pag kumakain nga tayo, inaabot tayo ng alas 2. So parang ganito lang yan, Medyo discipline lang sa pagkain, bilisan ng konti para makaroon tayo ng time dito. At Lord's willing, pag dumating talaga yung tamang panahon, marami na tayo, pwede natin gawin na yung iba, in-invite natin sa hapon. Yung iba, available lang sila sa hapon. Pag may gawain tayo, mas marami tayong maaakay na kaluluwa, So, tulungan nyo lang ako. Panginoon, salamat po sa hapong ito. Muli po namin napakinggan ang pagtuturo ng iyong salita. Bagamat ito po ay maigli, pero ito'y malaman. At naniniwala po kami na patuloy mo pong i-encourage, ititrain ang mga kapatiran namin, especially the men, during men's fellowship. At ganoon din po ang kababayan. By next Sunday, sila naman po ang nakatalaga. Alam po namin na gagamitin mo po ito para mas meron po kami pagkaabala na kapakipakinabang. Dahil kung wala po kami sa iyong gawain, ay maaari din po kaming i-employ o gawing abala ng kaaway mo na si Satanas. Kaya Panginoon, kinakailangan na kami po ay mas maraming panahon para sa iyo, banal na gawain. Dalangin ko po, pagpalain mo po mga kapatid, even the rest of the day, may mga kanya-kanya po kaming responsibilidad, may kanya-kanya pa po kaming mga isusolve na mga problema. Bigyan mo po kami ng wisdom. Patunayan mo po yung pangako that if we seek God first, then all these things you will add into your lives, mga finances, mga solution sa mga problema, kasiyahan, fulfillment, victory, success, ibibigay mo po Panginoon. At sinasabi mo po that if we delight ourselves in the Lord, you will give us the desires of our heart. At sana po, sa natutunan namin about prayer, tunay nga po ng prayer ay way of communication with you, napapalapit kami sa iyo, at na tinutugon mo po mga dalangin, even our physical health, mental health ay gumagaling kung kami po ay ipagkakatiwala namin ang lahat sa iyo po makapangyarihang kamay. Help us to learn, to give more time to prayer at makipag-fellowship po kami sa iyo. Maraming salamat po Panginoon, ingatan mo po kami sa pag-uwi namin sa aming kanilang tahanan. Ang lahat po ito ay aming hiningat dalangin, puno po ng pagtitiwala at pasalamat, alang-alang sa pangalan po namin Panginoon Jesucristo. Amen. Amen.